13. Hello, meron ba tayong audio? Pa-comment. Pa-comment po kung may audio tayo, kung okay po yung audio natin. Hello, pa-comment po kung okay audio natin. Ayun, thank you, Stone Trooper, thank you. So ito yung natin, no? Topic for this morning. And makikita nyo, no, sa title pa lang, pang tabloid. Diba? Yan yung mga title na pang tabloid eh. Tapos, dito nyo makikita, no, ilang views na ba to? 3.8 million. Oh. Dito mo makikita kung anong klase itong mga Tulfonatics. Ito yung gustong-gusto nilang topic dito sa RTIA, no? Masyado nilang dinudumog pag ganito yung mga palabas nila. Yung mga ganyan, yung mga may away mag-asawa, away ng pamilya. Kung makikita niyo yung title, oh, Mrs. ni Lolo nagpaararo sa iba. Diba? pang-tabloid ng datingan. So, panoorin natin, no? Panoorin natin kung ano yung mga makaganapan dito sa serye na to. Tingnan nyo yung ugali niyang ganun, idol, kung talagang matino siyang asawa. Bakit niya ginagawa ng ganun? Yun, good morning, Alvin Villarosa. Good morning, welcome sa ating live. Ito. Panoorin natin yung Alaswaan serye. Si Tati wala nang paligoy-ligoy, ano? Diba? Totoo naman. Ito yung tuwan-tuwa si Senator. Diba? Itong video na to, 8 months ago pa lang, no? So, bago pa lang to. Kita nyo naman kung gaano kasaya si Senator. Idol, Dati ho ba kayong military? Inilalabas ko lang yung Opo, tay. sakit ng loob ko. Opo. So, Kasi itong tanda ko ito, iiwanan niya. Nung malakas pa sana ako, iniwanan na ako ah. Diba? Tuwan-tuwa siya dun sa sa palabas niya, diba? Grabe. Yung matanda, na-expose pa sa buong mundo yung matanda na tinurotot ng asawa niya. Diba? Hindi ko lang din maintindihan sa mga to kung bakit dito pa lumalapit sa RTI. Alam naman nilang may expose sila. Kaya dito mo makikita kung anong klaseng pagkatao ng mga ng mga Tulfonatics, di ba? Dito mo makikita kung ano yung nila sa buhay nila. Gusto nila yung mga gantong palabas eh. Tuloy natin. pwede yung pakikwento itong inyo pong problema, tay. Itong babae na Good morning, Jet Torres. Welcome sa live. Uy, si Alvin pa. Taga Rizal pala to. Basta alasan kay yan. Yan ang favorite ng mga to. Oo nga eh. Dito mo talaga makikita, biro mo, 3.8 million views. Diba? Dito mo makikita kung anong klaseng pag-iisip meron tong mga Tulfonatics, diba? Tuloy natin. naging asawa ko po, akala ko po, mabuting tao siya. Hindi pala po. Pati yung mga anak ko, tinakwil ko na dahil lang sa kanya. Ibig sabihin yung mga anak mo, tutol Sa inyong relasyon, namin hindi na dalawa. gusto siya. Opo. So ang pinili mo siya sa halip ng mga anak mo. Opo. Nagsama kami po ng 6 na taon. 40 years old ho pala siya, no? 6 years na kayo nagsama. Opo, idol.
Okay. Anong trabaho po ni Melanie? Nagpapautang sa palengke, idol. Of 5'6". Opo. Pero yung puhunan ay galing sa iyo. Yun ang pinagbintan ko ng bayat lupa, sir, idol. Pinagbentahan ng bayat lupa ninyo? Opo, Yun idol. yung puhunan. Yun po, idol. Oh, okay. Sakit naman nun. Tapos, doon sa kanyang pautang, doon niya nakilala itong si lalaki. Opo, idol. Anong trabaho po ni lalaki? Doon sa waiting dog, idol. Sa wedding? Opo, idol. Nagpapatay sa wedding? Parang katulong doon, idol. Katulong sa wedding? Opo, idol. Hanggang sa nagkaroon silang relasyon. Paano napasa kamay niyo po yung mga litratong yon? Dahil doon sa kaibigan niya, idol, nung tinawag ako, idol, pupunta tayo doon. Ano? Picture, oh. Sa kaibigan. Ayan, yung mga ganyang picture ang gusto makita ng mga Tulfo Fanatics at sa kanino ni si Rapi. Di ba? Imagine no, hindi man lang wala man lang sabi-sabi dun sa may-ari ng picture na, di ba? Papakita yung pagmumukha nila. Ganyan pa yung itsura, oh. Ang laswa, di ba? Parang naging ano tong RTIA, parang hindi ko alam eh, parang yung tabloid nung araw, di ba nga? Yung tik-tik. Saka yung torohan. Kaibigan ko yung hindi man sinabi na asawa, yung asawa ko titingnan namin, idol. Matignan ko yung palang asawa ko yun, idol. Ano sabi po ni Mrs. nung inyo pong kumprantahin siya? Hindi ko na umulis na lang ako, idol, dahil hindi ko kayang tingnan yung ginagawa nila. Hindi pa ako kayo nag-uusap ni Mrs. Binigyan ko siya noon, idol, binigyan ko siya ng 2 beses na pinatawad siya. Paulit-ulit niya pala ginagawa to. Opo, idol. Iba-ibang lalaki. Siya rin, idol. Ito pa rin lalaki to. Yung pangatlo na, idol, yun na, hindi ko na kaya. Kaya kayo na pong lumayo. Kaya Diba agad isip ni ni si Rapi, no? Iba-ibang lalaki daw. iba agad yung tumatakbo sa isip niya, exaggerated agad eh. opo, idol. Yung lalaki po siya nakakausap nyo. Ay, hindi ko makakausap, idol, dahil kasi kilala niya ako eh. Magkakilala kayo ng lalaki. Kilala ko yung pamilya nila, idol. Ma'am Melanie, magandang Hello Ma'am Corazon ko, welcome sa live. Good morning. hapon. Magandang hapon po, Sir Rapi. Sa mga litratong yon, kitang-kita po na kayo'y may karelasyon. Opo, yan po yung picture namin noon po. Pero nakatawad niya po ako noon. Nagsama po kami. Bumalik po ako sa kanya. Tapos pag nalalasing po siya, palagi niyang sinisigaw sa akin yung kamalian ko. Akala ko po napatawad niya na. Pinatawad naman pala eh. Kaya alam bakit dinala pa sa RTI, no? Para, diba? po ako. Sino bang lalaking matutuwa sa ginagawa mo? Matutuwa ba pag yung lalaki ng yung ginagawa mo? Sabi mo, aalis ka na naman. Punta ka doon, magpa-cute ka. Tama Sabi naman mo yung ganyan. Tapos pumunta ka ng barangay, pinatawag mo ako ng barangay. Tama naman yung Ano sabi ginagawa sa mo. barangay? hindi naman, di ba? Yan no, bangayan sa bangayan ng mag-asawa. 'Di ba? Worldwide. Paano yung mga anak ngayon ni Lolo, 'di ba? Nakakaya na. Tinakwil pa niya yung anak niya dahil doon sa babae. Nalaman pa ng buong mundo na ganyan ang ginawa. Tinakwil niya yung mga anak niya. Nalaman ng buong mundo na tinurotot siya ng babae. O di ngayon, ang pakiramdam ng mga anak, sigurado yung hiya. O. Paano ngayon kung may anak din yung babae? Diba? Sabi. Yun ang ginagawa mo? Pinatawad mo na ako noon. Pinatawad nga kita. Pero nalasing ka, akala ko magbabago ka. tapos ang ginawa mo, bumalik ako sa'yo. Bumalik. Anong ginawa mo? Bumalik ako sa'yo. Inaayos natin. Anong sabi mo? Kasama ko pa si tatay ko noon. Lumayas ka. Sinunog mo pa lahat ng Hindi nga maganda yung ginagawa mo eh. Hindi maganda yung ginagawa mo. Ma'am Melanie, ano po yung mga litratong ipinakita sa amin ni tatay? Bago lang ba yan o yan yung noon pa? Matagal na po yan, sir. Kasi nakalipas na po yan. At napatawad na niya ako noon. Nagsama na po kami. Pero ang ayaw ko lang po, pag nalalasing po siya,
palagi niyang sinisigaw sa akin yung kamalian ko, hindi niya nakakalimutan. Ayun, sabi ni Alvin Villarosa, ang problema kasi sir sa kanila, natatapalan sila ng pera pag dyan lumapit sa RTI. Tama. Pero hindi nila iniisip buong pamilya ang ng bawat isa. Napapahiya po sir. Oo nga eh. Di ba? Tay, yung litrato Ang nasa isip nila, at least nakakatulong. Yun kasi yung ano, no? Yun kasi yung pamatay nilang salita eh. Nakakatulong. Grabe. na pinakita mo sa amin, yan ay lumang litrato, yun yung sa unang insidente na kung saan pinatawad mo siya. Hindi Yun ang po. sabi niya po. Hindi po, idol. Kailan po ito? Yan. Matagal na Kita po mo, yan, sir, nung... Di ba may mga picture pang ganyan, no? Pinapakita talaga yung kalaswaan ng ano, ng show niya. Di ba? Ang problema kasi dito sa mga to, hindi sila nagkakaso eh. Natatakot sila eh. Or, ewan lang din natin no, kung anong nangyayari. So ngayon ganito, no? Huwag na natin ituloy ito kasi, ano eh, parang common naman na tong ano, tong ganitong eksena. So ang gawin natin, pakinggan natin kung anong reaction ni ano dito, ni Attorney Libayan. So pag-aralan natin, mag-aral tayo kay Attorney Libayan kung ano bang pwedeng maging kaso nitong babae dito sa ano, dito sa pangyayari na to, no. Yan. Yung babae net ko. Sa isa ng mga live stream. Mga kabatas natin, title pa lang, panalo na si Raffy Tulfo dito. Diba? It Title was 7 hours ago lang and 440k views na. Bakit? Title pa lang, panalo na si Raffy Tulfo. Mrs. ni Lolo, nagpaararo sa iba. Diba? Parang, alam niyo yung mga ano, mga ST films noon. Ano ba yung tawag ng ST? Anong, TF pala, iba pala yung ST, 80s pala yon. Yung 90s pala, yung mga naabutan ko, TF, titillating films. Mga pelikula nila Rosana Roses noon, di ba? Ganyan yung mga title, no? Nagpaararo si Eva. Ganon. Sabi ni King Loki, title pa lang pang Viva Max na, di ba? And dyan mo rin makikita kasi mga kabatas natin. No? Alam nyo kung bakit yan rin lang ang ginamit kong title. Kasi dyan nyo makikita talaga yung mga tumatangkilik sa Raffy Tulfo in action. Anong klaseng tao yung mga Tulfonatics? Base dun sa title. Kasi syempre alam naman natin. Ayan, sabi ni Basilio, good morning. Welcome sa live. Trial by Combat, shoutout sa'yo. May audio loads. Kapag kabitan, wala na agad pila kay Idol. Oh, actually no, makwento ko lang. May nag-PM sa page ko kanina. Kasi i-demolish yung lugar nila. So nag-ano sila, tawag nito? Nag-ambag-ambag sila para makapunta sa RTIA kay Raffy Tulfo nga. Alam niyo sabi sa kanila? Pang-gobyerno kasi yung ano, yung problema. O, di ba? Kahit referral walang binigay. Nakakawa yung mga kababayan ko na ano eh, na maasa sa kanya eh. Diba akala kasi nila, pag nagpunta sila doon, antimano, kapag hindi magba-viral,
hindi sila may entertain. O yun, sabi sa akin, ganun nga daw po ang sabi. Sabi sa akin nung kausap ko kanina. So ayun, nabigo sila. For the second time, 2 beses na nangyari sa mga kababayan ko yan. Patuloy natin. Na ang unang-unang makikita ng mga tao kapag sila ay tumitingin sa video bukod sa thumbnail ay yung title. 'Di ba? So alam natin na ganyan ang titlean nitong Raffy Tulfo in Action. Kasi pag-iisip ang gusto nila. Gustong-gusto nila yan. Uy, may nagpaararo! Uy, kabastusan! Panoorin natin! 'Di ba? Diyan mo makikita yung klase ng utak na meron sila. O ito, no, pinicture ulit natin to kasi para pili ko, mas maganda na nare-remind kayo. Baka sakali kasi mabuksan isip nyo eh. So kaya ito yung mga video na hinahalongkat ko. Kumbaga kung si Mang Rene eh hari ng recruiter, ako naman hari ng tagahalongkat. Mga Tulfonatics, wala na kayong magagawa laban sa akin na tulungan ko na kayo. May utang na loob na kayo sa akin. Hindi nyo na pwedeng sabihin na wala akong natulungan. Pero ito, mga kabatas natin, yung mga klase ng mga clickbait na title na tinatangkilik nyo, it says a lot about you. Tignan nyo. Bukod pa dito, mga kabatas natin, merong pandaramay pa sa mga netizens. Tignan nyo rin yung mga tulfo. Tayo ngayon. Tuwang May pa-interview pa. May pa-interview pa. Tingnan mo yung mga pagsasabihin dito ng mga Tulfonatics. ismis at inaalam kung sino yung napag-araruan o sino yung inararo umararo kay Mrs. Diba? Sa TV5 Action Center, kasama po ang ating mga live audience. Ano pong masasabi nila? Ang masasabi lang ko pa lang kay Sir Paulino, na hindi naman siya dinagdagan na naman siya. Wala namang yun. Dahil yung hindi niya kaya, doon naghahanap si Mrs. Ay, Ang galing, no? Matatalino talaga yung mga Tulfonatics. Diba? Tignan nyo to si Sir. Sobrang galing. Ano pong masasabi Ano ba to? Parang Engot Wars rin ba ito? nila? ang masasabi lang ko Paulino, na hindi naman siya dinagdagan na naman siya. Wala namang yun. Dahil Hindi nan daw. Sabi ni Manong, dinagdagan lang daw. Ayos talaga yun. yung hindi niya kaya, doon naghahanap si Mrs. Ay, Yeah, ang galing. Alam nyo, naalala ko, nung pinanood ko yon, ganyan yung mga vlogger para kay Raffy Tulfo. A touch of Lolo Ben. Yung hindi maintindihan. Tapos yung mga vlogger para kay Raffy Tulfo. Yung mga defense. Hindi naiintindihan yung mga pinagsasabi. Yung masabi ko lang, dapat ayusin nila yung kanilang na pamumuhay para sa pamilya nila, saka lalo na sa mga anak. Yun lang po, shout out, idol. Eto, tignan natin ha. Nakakatawa ng mga Tulfonatics na to, no? Gustong-gustong magsalita sa camera. Wala naman mga punto. Ang masasabi ko lang po dyan kay tatay, bakit naman kasi chance ka ng chance? Ayan naman palang asawa mo, mahilig magpararo ka ni kanino. Yun yung mga bagay na pinapalakpakan, di ba? Marites sa marites ang datingan, Di ba? Gusto kung sino yung, di ba, yung involved na tao. Sabi nga attorney kanina. Di ba? Yan yung mga gustong-gusto ng mga Tulfonatics eh. Kaya bulag na bulag sila eh. Paararo ka ni kanino. Alam nyo kung bakit sila sumigaw? Doon sa iba, hindi sila sumigaw, di ba? Pero dito, tignan nyo. Ayan naman palang asawa mo, mahilig magpararo ka ni kanino. Tapos tuwang-tuwa si Ang linis-linis ni ate, makapagsalita eh. Raffy Tulfo. Bakit? Sumigaw din siya eh. Wala rin namang punto yung sinabi niya, di ba? Chance ka ng chance.
Yung misis mo gustong magpararo kahit kani-kanino. Yay! Lumakas yung boses, di ba? Ganun lang naman eh. Paano mo makukuha yung mga tulfo? Alex, nakala mo lang yung boses mo! Magalit ka lang! Ay. Ang masasabi ko po, wag na siyang balikan. Kasi nagpapatuloy siya na magloko eh. Para po sa akin, yung babae po, matanda na yung pinili niya. So dapat, kung papalit man lang siya, yung mas bata pa. Hindi yung mas matanda pa sa naging asawa niya. Dapat Di ba? Ganun mag-isip. Tapos si Rafi Tulfo tuwang-tuwa. Di ba? Kung ipapalit mo yung asawa mo na mas Tawa nga eh, di ba? Tawa eh. Bukod sa natatawa na siya, kumikita pa. matanda, pili ka ng mas bata. Ang galing na payo. Ang galing. Okay lang palitan, basta mas bata. Ito, ang tuwa naman si Rafi Tulfo. po, respetuhin naman yung matanda o naman maghanap ng iba. Okay, salamat Masha at salamat dun sa mga nagbigay ng kanilang opinion. Mabuhay kayo dyan sa Action Center. Ito, gusto ko to si Attorney Garrett. Attorney Garrett, Yes po, Senator. Magandang hapon po. ang sabi ng testigo na siyang Mapapahayin ako ka na lang talaga eh, no? Stone Trooper. ito na, doon na tayo sa ano. Tingnan natin kung makakasuhan ba si ate o hindi. mo sa picture na magkatabi itong si Melanie, si Mrs. Tejada at saka yung kanyang kabit na Tingnan natin kung ano gagawin dito ni Rapi Tulfo, no? Kung paano nila ibabaon yung babae, si ate. Baga, pinahiya na, di ba? Makikita pa natin dito kung paano ibabaon yung babae lalo. nagkaakbayan lang. At Yes, wala po. yung daw kamay, hinahawakan yung dede. So, yung ba'y pwede ng kaso laban sa... Ang adult, yes Hindi! po, sir. Ang ano po dyan kasi problema po natin, Senator, sa adultery. Adult, Pero yes po, sir. Ang Pwede ng Tignan mo. kaso. Si Attorney Garrett sanay na yes lagi ang sinasabi kay Rafi Tulfo. Pansinin nyo ha, basta mag-i-start siya, basta mag-uumpisa siya ng kanyang sentence. Kung magsasalita na siya, yes lagi ang mauna. Tignan nyo. Laban sa... Kasi pag nag-no, papagalitan. ang ano po dyan kasi problema po natin, Senator, sa adultery. No? Unlike concubinage, ang adultery can only be prosecuted if meron po tayong clear evidence na may pagtatalik po na naganap between the married woman and a person, not her husband. So, napakadali, no? Na i-infer na hindi pwede hindi pwede yung testigo nung isa na sinabi niya na hinawakan lang yung dede, hindi pwedeng i-prosecute for adultery. Maliwanag yon, di ba? Tuloy natin. So dito, yung pagkapakapa lang, yung hawak-hawak lang, it will be insufficient. Unang condemnation, it is a defense. Pwedeng ma-dismiss yung kaso. Pero anong sabi ni Attorney Garrett? Doesn't release the person from criminal liability. Hindi siya absolutely, it doesn't release the person from criminal liability. I don't agree, no? I don't agree. Condonation, mga kabatas natin, in adultery or concubinage is a defense. Pwedeng Imagine ito mga kabatas, no? Kung tayo ay hindi nakikinig kay Attorney Libayan, no? Tutok lang sila kay Rapi Tulfo at saka dito kay Attorney Garrett. Dahil yan lang pinapakinggan nila, naniniwala na sila na tama si Attorney Garrett. Tama? Di ba? Ngayon, tayo mga kabatas, mas ang kagandahan sa atin, di ba? Na itatama ni Attorney Libayan yung kamalian dito sa Rapi Tulfo. Nadi-disconnect tayo, no? Hello, nadi-disconnect tayo, no?
may exempt, I don't agree din. Kung pinatawad mo siya, automatically, no, it is one of the defenses nga eh. Kung depensa yan, ibig sabihin, pag napatunayan mo na pinatawad ka nga, kasi nga aminado naman yung si Lolo na pinatawad siya, then, condonation. It will absolve the girl from liability. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi niya it will not absolve totally. Isang ang depensa yun eh. O, di ba? Kung hindi tayo nanonood kay Atty. Libayan, maniniwala tayo kay Atty. Garrett kasi abogado rin si Atty. Garrett eh. Di ba? So, pwede pa lang ma-dismiss si ate kung sakasakali i-demanda dahil doon sa condonation. Senator, hindi Absolutely. Dalawa yung pwede mong depensa kapag may kasong adultery. Yung una, consent. Ibig sabihin nun, pinayagan mo siya na manlalaki o kaya mambabae. Siyempre, mambabae kapag concubinage. Siyempre, adultery, manlalaki. So, babae ay mabait. Diba? At kayang-kaya niyang utuin. Inuuto ngayon ni Raffy Tulfo yung babae. Raffy Tulfo is taking advantage of his position and the credulity, no, nitong babae. Tignan yung gagawin niya. No, Sharon, ilang buwan yung magkasama nung mga ilan? Hindi naman Yun, good morning, Cesa. Salamat sa pagpasok. Welcome sa ating live. Kabatas, kung hindi dahil kay Atty. Libayan, hindi rin mamumulat. Mataat kasi kaisipan ko po. Tama naman. O kasi nga, di ba? Kung kagaya niyan, yung mga Tulfonatics, no? Nabaon yung utak nila sa RTI. So, lagi sa kanila. Ang ibig sabihin po, ma'am, Pinipilit niya. Di ba? Pinipilit niya. yung pagkaalaala, total, pinatawad ka naman na, wala na tayong problema doon. Mga ilang beses. Di ba? O, pinatawad ka naman na, sabi niya. Pero hindi niya rin kasi naiintindihan dito si Raffy Tulfo. Hindi ko rin alam kasi kung bakit ganun yung sinabi ni Attorney Garrett Tungol, no? Na hindi daw depensa yon. Depensa yon. Di ba? Pero ito, ididiin niya talaga at hindi niya makuha sa una na umamin itong si Melanie Tejada na nagkaroon ng pagtatalik. Pero pinatawad naman na daw. So kayo nagtalik o pumunta sa motel kung saan man. Ilang beses po? Hindi po kami pumupunta ng hotel, Oh, sir. sige. Ilang beses po sa iyong matatandaan? Ilang beses na po kayo nagtalik? One, Mga isa lang po, sir. isang beses na kayo nagtalik. O, di, tuwang-tuwa siya. Napaamin niya na nagtalik sila. Di ba? Attorney Garrett, isang beses lang daw sila nagtalik. Oh. Tignan niyo, ngumingisi na si Raffy Tulfo, nakaisa siya eh. That's deception. Unang-una, may abogado ka. Yung isang nandito, si Melanie Tejada, walang abogado. O, tingnan natin yung sasabihin nitong si Attorney Garrett. Well, that's one count of adultery, sir, no? Since nagtalik naman po sila ng habang kasal na po yung babae, that's adultery already. So, kailangan lang po natin siyang i-validate sa court, no? Na sinabi niya po yan. Kailangan nating i-validate sa court na sinabi niya po yan. Paano niyo i-validate sa court na sinabi niyo yan? Ipipresent niyo ito. Halata naman na itong babae minamanipula niyo dito. Do you think this is a fair? Ito yung kahirapan. Pagka sa Tulfo brand of justice, diba? Kung sino lumapit, siya na yung tama. Kagaya kanina, sinabi ng babae kanina na pinalayas siya ng lalaki. So lumayas naman siya. Diba? Inamin naman ng matanda na pinalayas niya. Diba sabi na attorney kanina, pag may iba, pwedeng depensa yun. Pinalayas nga yung babae kanina eh. Ngayon, ito na nga hinuhuli ni si Raffy. Hinuhuli ni si Raffy yung babae na umamin. Place for you to admit to your crime. Tandaan niyo mga kabatas natin, a valid extrajudicial confession, no? Siyempre, like any other confession, should be with the assistance of a lawyer.
Tapos it should be made. It should be in writing pa. Diba? Deception. Exactly. The girl was deceived here. Paano? Sinabi niya, pinatawad naman na kayo. Sige, umamin na kayo. Umamin na kayo. Yung pala, gagamitin mo yung pag-amin niya para kasuhan siya. How sneaky is that? Pero ang punto pa dito, no, kung aamin ka, pag hinuli ka, aamin ka, you need the PAW. So, ang tanong ko kay Attorney Garrett dito, paano mo i-validate yan sa korte? Walang self-incrimination, no? Hindi ka pwedeng hindi aamin. Good morning, life is good. Hanggang ngayon ba, lag pa din? Lag pa din ba? Oh, medyo napuputol-putol nga yung ano rito. Tensya na, mabagal yung aking ano. Mabagal yung aking internet eh. Ano, wala. Pagtsagaan na natin. Malapit naman na matapos. Salamat sa pagtsatsagaan nyo ah. Tuloy natin. Di ba? Nagsama kayo sa isang ganyan, boarding house, ganto, nagmotel, hindi. Di ba? Tapos uulit-ulitin mo yun. And first and foremost, senador ka. You have ascendancy over these people. Abogado ka, you have ascendancy over these people. Bago mo man lang sana tinanong yon, Raffy Tulfo, kahit wala siyang abogado, dapat ina-praise mo siya sa karapatan niya. Na he has the right, or she has the right to remain silent because what you are asking her are incriminating stuff. Trinap niyo siya dahil hindi siya marunong. Trinap niyo siya dahil hindi niya alam kung ano yung karapatan niya. Meron kang senador at isang abogado na nagte-take advantage sa isang mamamayan. Ordinaryong mamamayan. How is that fair? Kawawa si ate, di ba? Pinagtutulungan na. Napahiya pa. Pinakita pa yung mga picture. Di ba? Grabe. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang ipatulpo eh. Dapat sana si ate hindi na lang sumagot sa tawag eh. Diba? Kawawa eh. Okay, salamat po. Salamat ay Espiritu. Good morning. Welcome sa live. Salamat, live is good. Tuloy natin. Naawa. Kahit na tinanggap niya ulit yung babae, tapos ito na pinatulpo niya pa. Diba? Tapos pinagtutulungan. Kawawa naman. Pag si Raffy Tulfo pupunta doon, may abogado ba ito? May abogado din sa mga inquest, sa mga entrapment proceedings, may mga abogado. Tapos ikaw dito, paaaminin mo ng isang krimen ang isang tao. Hindi kailangan ng abogado. Sabi niya lawless nga. Ayun, sabi ni Alvin Villarosa, tama na naman si Attorney Bayan, Sir Cabatas. Sinasabi din ni Idel sa RTIA niya, dapat may abogado din yung suspect o may sala para maging patas po. Tapos ginagawa niya sa programa sa RTIA, bias na bias. Oo nga eh. Diba? Tapos sasabihin niya public service siya. Tapos ganyan naman ang ginagawa niya. Apo, exactly. Yan, hindi niya alam yun eh. Hindi niya alam na elemento yan eh. Pero syempre, ang ano pa rito, ang nakakainis pa dito. Kapag sa kanya mo ginawa yan, di ba? Cyber libel agad. Multiple cyber libel. Yan nga ate. Imbis na maayos pa sana to, pwede pang maayos to eh. Lalo nung nawasak eh. Dahil pinatulpo. Bandang ulit, sasabihin ng mga tulponatics yan ha. Sasabihin nila dyan. Eh kasi lumapit yung matanda, hindi naman yan inibitahan ni Raffy Tulfo eh. Pwede naman kasing hindi tanggapin. Di ba? Pwede namang i-repair na lang sa barangay. Wag na i-ere. Ganyan kabaloktot ang utak ng mga pag-iisip ng mga tulfonatics. alangan ng mga amin ka. Kunwari, umamin ka sa Raffy Tulfo in action, tapos pupunta ka sa korte. Tapos aaminin mo, sasabihin nila na,
Oh, guilty or not guilty, adultery. Sinabi mong not guilty. Anong gagawin nila? Kakasuhan ka ng perjury. Hindi naman pwede. Bakit? This is not in writing. Di ba? Para mapa-impress lang yung biyanan niya. Oh, di ba? Sabi nga nito, hindi naman under oath to eh. Wala. Tapos sinasabi naman ni Attorney Garrett na kailangan nila i-validate sa korte. Hindi maintindihan ni Rapi Tulfo. Ang hina talaga ng ng comprehension. Sila pa rin ang magpapatunay. Pwede ka bang makulong dahil umamin ka na nakipagtalik ka sa isang tao? Hindi. Kasi pag deny mo yan, sila pa rin ang magpapatunay na ginawa mo yan. Ang ebidensya lang nila, hinawakan lang yung dede. Senador ka, tapos abogado, you have ascendancy over them. Kung talagang public service yan, you should be fair to everyone. Sabi ni Reinhard, pagkatapos makontent ng RTI, re-refer niya sa PAW. So, ibig sabihin din ba, hindi pa din pwede lumapit sa PAW yung nireklamo? Yun nga eh. Diba? Halatang kinakahon nyo lang yung babae. Diba? It's very manipulative. Admissible na po siya, Senator. Okay, good. Ma'am, Admissible na po siya. Are you serious? Again, di ba? Kung wala si Atty. Libayan, hindi natin alam kung ano yung tama. Na sinabi niya po yan. Opo. Kailangan lang po natin siyang i-validate sa court, no, na sinabi. Paano mo i-validate sa court yun? Unless paupuin. O kaya, magpi-plead guilty siya doon mismo. Sino man gusto magpakulong. Anong validation ng sinasabi niya? Represent mo siya na witness? Against him? O against her? So, titestigo siya para against sa sarili niya. O kaya paaminin mo na lang siya doon. Reinhard, ang alam ko, pwede na rin, alam ba, nagreklamo ka, tapos pawang kukuhanin mong abogado. Alam ko pwede na rin yung nireklamo mo, kaya lang sa ibang branch. Halimbawa, dito sa municipality namin, dito ako nagreklamo, dito ako kumuha ng PAW. Pwedeng yung kalaban ko kukuha ng PAW dun sa ibang sa ibang branch. Parang gano'n na yung ngayon, binago na nila. Admissible na po siya, Senator. Okay. I-validate tapos admissible na. Makayas lang. Okay, good. Ma'am, isang beses lang ba? Hindi na naulit? Hindi na po, sir. Saan nangyari yung pagtatalik Pinipilit niya talaga, no? nyo sa, hindi sa motel, sa bahay? Kaninong bahay po yun? Yan kasing gusto ng mga tulpo natin, no? Yung mapaamin talaga yung babae. Yun yung inaabangan nilang mga, yung mga style eh. Yeah, tapos papalakpakan nila si si Rapi Tulfo. Ang galing-galing talaga ni Idol. Sa boarding house po. Boarding house. Tapos wala silang concern dun sa nirereklamo. Yeah? Doon po kayo nagbo-board. Opo. Oh, Hindi po, hindi po siya Okay. nag-board doon. Ako lang po. ikaw nagbo-board. Magkano ba niyo po sa board? Di ba? Kasal ba itong si Melanie Tejada at saka Paul? Malamang, no? Pareho sila ng last name. Boarding house? 2-5 po. 2-5. Okay. Sino po yung may-ari, yung landlady ng boarding house? Umalis na po kami doon, sir. Oh. Sa pagkaalala mo, anong araw po yun? Yung by weekend? Weekdays? So, anong gagawin mo? So, ito ang... You're welcome. Sabi ni Life is Good, kasalanan din ng mga... Tapos, pag hindi ka nga sumagot, no? Sa tawag nila, yung kagaya ng ginawa, yung picture, inaano nila, pinapakita talaga sa buong mundo. Yung picture. Grabe, di ba? Kawawa dito sa ate. Since pinalayas naman siya ng lalaki, dapat hindi na nagpatulpo tong matanda rin. Isa rin tong matanda eh. Ipe-present yung ebidensya
walang abogado yung tao dyan, yung pangalang, hindi na pwede yun. May abogado ka, siya wala? Isn't that unfair? Tapos nasa Raffy Tulfo in action yan, tapos senador ka? Yung, kung sabot na makakaya mo, ma'am, anong araw yon? Binabalidate lang natin. Kailangan natin konting validation. Kailangan sa court. Meron tayo senador na ganito. Nakakainis eh. Grabe. Parang hindi senador. Pag mababalidate natin sa court yan kasi ang sinabi ni Attorney Garrett. Kaya binabalidate niya daw kailangan sa court. Raffy Tulfo, ang sinabi ng abogado mo sa court nyo ibabalidate. Hindi nyo ibabalidate dyan. Sa Raffy Tulfo in action. Isa't kalahating Binabalidate lang natin. Kailangan natin konting So feeling talaga niya. Feeling talaga ni Raffy Tulfo. Korte yung RTIA kasi binabalidate niya. Ang ina talaga makaintindi. Ilan pa ulit sinasabi ni Atty. Garrett kanina ibabalidate sa court. Grabe. validation. Kailangan sa court yan eh. At least ito si ma'am very cooperative. Pigon na si Atty. Libayan eh. Hindi niya rin naintindihan yung sinabi ng abogado niya. Although hindi ako agree dun sa sinabi ng abogado niya. Pero itong si Raffy Tulfo, yung sinabi mismo ng abogado niya, hindi niya rin maintindihan. Sabi ng abogado mo, Raffy Tulfo, ibabalidate nyo sa court tapos magiging admissible. Hindi nyo ibabalidate sa Raffy Tulfo in action. Unless court ang tingin mo dyan sa Raffy Tulfo in action mo. Puro mali, di ba? Puro sablay. Sablay abogado, sablay si Raffy Tulfo. Grabe ito. Tapos, ewan. Mahirap talaga pag wala kang Mahirap talaga. Iniisahan mo lang naman lagi yung mga maliliit na tao eh. Tama. Sabi ni Ricol dito. Comprehension. I-validate natin kailangan sa court. Hindi, sa court i-validate. Brain left is brain. Diba? Eto, mabait na witness ito. Sabi ni Alvin, Sir, kabatas nang hindi sumagot ang tatawagan nila, diretso kaso ginagawa sa kanila. Katwirang RTI, hindi nila mapakinggan panig sa kabila, kaya diretso na sila kaso. Oo, tama. Tama yan. Pero, mas malang pa dyan, baka dalhin pa sa Senado. Diba, sabi niya, kapag hindi kaya resolbahin sa RTI, dadalhin ng Senado. Diba? Grabe. Very cooperative witness. Ma'am! Witness niya na. Korte nga yata itong Raffy Tulfo in action, no? Kasi witness na ang tawag niya. Okay. Tama itong sabi niya dito, no? Iniisahan lang yung babae. Exactly. So, di ba, palagi niya sinasabi, para sa mahirap, para sa mga pobre, di ba? Pero ang ginagawa niya at the same time, kinakawawa din yung mga pobre. Kinakawawa din yung mahirap. Ang galing magmanipula ni Tulfo sa mga taong mahina sa critical thinking. Diba? Kaya nga yung mga Tulfonatics nandyan lagi eh. Iniisahan ang mga pobre. Diba? So, tapos pakiramdam nila, hero si Raffy Tulfo. Kagaya nung kaibigan ko. Sabi ko, subscribe ka naman sa channel ko. Kaya lang, pag Tulfonatics ka, at fan ka ni Tulfo, magagalit ka sa akin. Bakit tinaan nyo si Tulfo? Napakagaling na. Bulag na bulag. Bulag na bulag sila. Na hindi nila alam, nagugulangan sila ni Raffy Tulfo. matandaan ko anong araw yon? Hindi po. Okay. Last na naman po, ma'am, talaga. Okay, nung magtalik kayo noon sa boarding house, sa pagkakala mo yan, umaga, tanghali, gabi, madaling araw.
Di ba? Ipipilit niya pa rin ng validation niya eh. Hindi rin ma-admit yan lahat. Kasi kung makakakuha ng abogado itong si Melanie Tejada, siyempre sasabihin niya na inadmissible yung confession na yan. Walang abogado. Tapos, obvious naman na pinagkakaisahan niyo siya dyan. Tulungan. Hindi ko Nagkaisa. po matanda na. Siyempre ma'am, matatanda mo yun. Umaga ba yun? Hindi niya nga man. Siyempre naman matatanda. O tanungin kita. Hindi, ayoko. Ayokong tanungin. Tuloy mo na. Pero yun, tanungin kita, Raffy Tulfo. Tatanungin ko na lang. Yung mga babae na dumaan sa buhay mo. Sabi ni Jesse Pinkman, hirap para sa mahihirap, Raffy Tulfo para sa mga pobre. Di ba? Umaga, tanghali, gabi kayo nagtalik. Balik yung tanong sa kanya. Sige nga, sagutin mo rin. Imposible naman na hindi mo masagot. Feeling malinis kasi ito si Raffy Tulfo eh, no? Feeling malinis eh. Araw. Hindi ko po matanda na. Siyempre ma'am, matatanda mo yun. Umaga ba yun? Yung ba, Oh, syempre matatandaan mo din. Diba? Ilang beses? Na-high blood na yung Stone Trooper. Ano, Raffy Tulfo? Ilan ba naging chicks mo? kagagising mo lang. O yung ba'y tanghali? Hindi po, kasi Oh, pag nagtatalik kayo, ano, kagigising mo lang. Tanghali ba? Gabi. Kita mo ha, imposibleng hindi alam ni hindi alam ni Garrett yung ginagawa ng biyanan niya di ba? Bakit hindi niya sabihan na, sir, hindi po pwedeng ganyan, di ba? Hindi niya makontra talaga no, mapagalitan siya. O, kaya yung mga mali na yung nangyayari. Yan pa rin yung pinaniniwalaan ng mga Tulfonatics, yung mga mali. Di ba? Visit. Ang natandaan lang ni ma'am, patay ang ilaw. Babalik ko lang sa'yo yung tanong. Magagalit na yung mga Tulfonatics sa akin. Pero bakit ikaw, pag ikaw nagtatanong ng ganyang klaseng kalaswaan, okay lang sa kanila? nandun po ako sa bahay pa noon yan, sir. Gabi. Sabi ng netizens ay Gabi. Idol Raffy, baka katabi daw niya si Sharon. Pwede ba makausap si Sharon, ma'am? Sumingit na naman to si Shari, oh. Yan, mga kabatas natin. That's your sense. So, yun, mga kabatas, mga ka-UMUG. Yun lang naman. Ang point ko lang dito is, gusto kong ipaalala sa mga Tulfonatics kasi baka sakali na magising yung iba, hindi naman lahat. At least makagising man lang tayo ng dalawa, isa. Malaking bagay na yun eh. Kaya maganda na inuulit-ulit din natin itong mga video na to sa kanila. Dahil baka sakali. Kasi kitang-kita naman, ang dami